Magandang gabi sa aking mga tagapakinig dyan, at lalo na sa mga Bisaya diha. Maayong gabi sa inyong tanan, at magandang gabi sa inyong lahat. Bago pala natin simulan ang ating kwento, shout out pala Jikan Sanshu. Salamat sa iyo. At saka kay Boss Krokwangko. Magandang gabi sa'yo, shoutout rin sa'yo. So, yun lang nagpapa-shoutout eh. So, yun lang babanggitin natin. Maraming salamat. At pasensya na rin kung matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi alam nyo naman. Kasi kung puro kwento lang tayo dito, wala kaming kakainin. So, yun lang. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para may maibibigay na naman ako na bagong kwento na ito yung kwento na to. Na sigurado akong maraming nag-aabang dito. Simulan na natin. Ang kwento na ito ay hango sa tunay na karanasan. Kwento ito sa kaibigan ng aking lolo na isang Aita na itago na lang natin sa pangalang Simon. Taong 1998, Himamaylan, Negros Oriental. Isang tubong magsasaka itong si Simon at ang pinagkuhaan nila ng panghanap buhay sa araw-araw ay ang pagtatanim ng mga mais at gulay. Hindi na rin ito nakapag-aral sa kadahilanan na napakalayo ng paaralan sa kanila na kapag ikaw umalis ng alas 5 ng umaga ay alas 10 na ng tanghali na sila makarating sa kadahilan ng kilo-kilometro ang layo ng kanilang paaralan mula sa kanilang baryo. At ang kanilang bahay noon ay nakatirik ito sa malapit sa isang napakalaking talon. Habang namumuhay ng payapa ang pamilya nila Simon, ay kontento naman sila kung anong meron sila. At ang kanyang mga magulang noon ay laging wala sa kanilang tahanan. Sa kadahilan ng pasapit pa lamang ang bukang liwayway, ay umalis na ang mga ito patungo sa kanilang taniman ng mga mais. At 3 magkapatid lang din sila noon, na puro mga lalaki. Ngunit sa 3 nilang magkapatid, ay ito lang si Simon ang mahilig sa manok. Sa katunayan nga niyan ay mayroon itong 3 manok na inalagaan na bigay pa sa kanyang lolo. Dahil ang kanyang lolo ay isa ding mahilig sa manok at hindi lang pagsasabong ang ginagawa nito. Itong si Simon, bagamat hindi ito nagsusugal ay lagi naman itong napapalo ng kanyang ina ng palwa ng nyug. Sa kadahilanan na palagi nitong pinapaaway ang kanyang mga alagang manok. Isang araw, habang iniisparing ni Simon ang kanyang alagang manok, ay naabutan siya ng kanyang ama na galit ito. "Simon! Halika, dalhin mo yung manok dito," sigaw ng kanyang ama. Lumapit naman itong si Simon habang daladala niya ang kanyang manok. "Akin na. Uulamin na lang natin yang manok mo. Total lagi mo namang sinasaktan yan eh," wika ng kanyang ama. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo sa likuran ng kanilang bahay para maitakas ang kanyang alaga. At nang nakatakbo naman itong si Simon, ay nagwika naman ang kanyang ama ng "Nagmana ka talaga sa lolo mong bata ka. Napakahilig sa manok." Isang araw, sinunda ni Simon ang kanyang magulang sa taniman habang may daladalang tubig. Pagdating niya doon ay agad naman siyang nasipat ng kanyang ina na nagbubungkal ng lupa para maalis ang mga damo sa kanilang pananim. "Oh Simon, mabuti sumunod ka. Kanina pa kaming nauuhaw ng aman mo eh. O siya, mamaya tutulungan mo kaming maghabas ng damo ha. Doong banda oh. Sinisira ng daga ang mga pananim natin sa mga daga na yan." Kaya naman wala nang nagawa si Simon at sumunod na lang ito. Habang naghabas ng damo itong si Simon, nagulat nang mayroon siyang naririnig na ingay na galing sa isang daga. Nilingon niya ito at nang nakita niya ay isa nga itong daga at mayroon itong kaaway na isang sawa. Sinipat-sipat ito ng maigi ni Simon
Dahil bakit parang nagpapakatapang naman ang daga na yon? Maya-maya pa ay nasipat ni Simon na parang may kagat-kagat ang sawan na yon. Tatakbo na sana itong ngunit hinahabol na naman ng daga na animoy parang may pinag-aagang bagay ang mga ito. Maya-maya pa ay kagat-kagat na naman ng daga ang bagay na yon na kaya naman dali-dali itong binugaw ni Simon at kinuha niya ang bagay na pinag-aagawan ng isang sawa at isang daga. Nang sipatin niya ito, ay napaisip siya kung bakit pinag-agawan ng piste na yon. Ang nakita ni Simon ay isang hugis pahaba na parang marbles o julin at ang kulay nito ay napakaasul. Teka, ano kaya ito? Hindi kaya ito'y isang mutya? Kaya naman bigla niyang pinunit ang kanyang shirt at ito'y kanyang pinambabalot sa bagay na yon. Nang pagsapit ng hapon, napapawi na sila nun nang biglang nagwika ang kanyang ina. Simon, anong nangyari sa saluwal mo? Bakit punit-punit yan? Sumagot naman itong si Simon ng, wala yan ay, sumabit kasi yan sa kanina sa kahoy eh. Hindi na sumagot ang kanyang ina. Nang sumapit na ang 4:00 ng hapon, ay dali-dali nang pumunta si Simon sa kanilang kalapit baryo na sa tuwing linggo ay nagkakaroon ng pasugalan, merong repa, karakros, sabong. Nang paglapit ni Simon sa may nagkumpulan ng mga tao, nang nagsusugal ng karakros, ay agad nang mirong nagreklamo. Ano ba yung mabaho? Parang amoy kalabaw. Tika, saan yon? Wika pa ng mga taong naroroon. Maya-maya pa ay bigla siyang nagulat nang bigla siyang sipain ng isang lalaki. Ikaw pala ang mabaho kang animal ka ha? Lumayo ka nga. Sisipain pa sana siya nang mirong biglang umalmang isang matanda. Teka, huwag mong sasaktan yung bata. Wika ng matanda. Nang sumagot pa ang lalaki ng, ilayo mo yan tanda. Minamalas ako sa amoy ng batang yan eh. Kaya naman nagwika ang matanda ng, Halika, Otoy. Sumunod ka sa akin. Gagamutin natin yung sugat mo. Ikaw talagang bata ka. Ba't ka kasi pumunta ng tabo na hindi naliligo? Sumagot naman si Simon dito ng, galing kasi ako sa aming taniman lolo. Dumiritso lang ako dito eh. Otoy, matanong kita. Saan ka ba nakatira? At anong pangalan mo? Sumagot na naman si Simon ng, diyan lang po, sa may ibabaw ng talon. Ganun ba? Tawagin mo na lang ako sa Arsenio. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na nga sila sa isang barong-barong na tinitirhan ng matanda. Nakatirik din ito sa ilalim ng sampalok. Dito Otoy, maupo ka para magamot na yung sugat mo. Pag-upo ni Simon. Nang umupo na si Simon, ay may biglang nalaglag sa bulsa ni Simon na bagay at ito yung kanyang nakuha doon sa umahan. Dali-dali itong dinampot ni Simon ngunit biglang nagwika ang matanda ng, Saan mo yan nakuha ang bagay na yan? Sumagot na naman siya ng, doon po. Doon sa umahan namin. Nagulat ang matanda sabay pagwika ng, Oy! Kapangyarihan ito ng duwende. Nakaraniwang pinag-aagawa ng nilalang na yan. Dahil ang bagay na to ay napakaswerte sa mga taong mahilig sa sugal. Nang laki ang mga mata ni Simon sa mga kataganang matanda. Itago mo yan, Otoy, at pag-iingatan mo yan. Mamaya, babalik tayo sa pasugalan. Susubukan natin ang taglay ng hawak-hawak mo, mutya. Kaya naman pagkatapos gamutin ng matanda ang sugat ni Simon,
Bumalik na sila sa pasugalan at nilapitan nila noon ay isang karakros. Habang nandun sila sa pasugalan, nagwika ang matanda ng, Otoy, ikaw ang mag-antog. oo nga pala, ang pag-aantog ay ang humawak ng 3 pisong barya at kapag mailatag na ang barya sa iyong mga palad, ay bigla itong ibagsak sa malapad na bato kung saan makita ang tinatawag na hari kapag nakatihaya ang barya. Kapag nakataob naman ay yun ang tinatawag na patay. Balik tayo sa kwento. Habang ginagawa iyon ni Simon, ay napangisi ang matanda dahil bawat bagsak nito ay palaging hari. Indikasyon yun na sila ay panalo. Napangisi naman ang bahagya si Simon sa kanyang nasilayan. Marami na nun ang kanyang panalo nang biglang umalma ang bangkero. Ang bangkero ay ito yung nangungulo sa pasugalan. Teka, palagi na lang hari ah. Reklamo ng bangkero. Kung hindi kayo maniniwala, ay malapit ng mataob ni Simon ang bangkero. Kaya naman bigla siyang hinatak ng matanda ng, Otoy, tara na, umuwi na tayo. Magagabi na. Sinabi yun ng matanda sa kadahilanang namumula na ang mukha ng tagabangka. Sumunod naman si Simon at agad na silang lumabas ng pasugalan. Otoy, hinila na kita doon. Baka mamaya ano pang gagawin ng mga tao sa'yo doon. At kasabay nun ay ang biglang pagwika ni Simon ng, Manong, napakabigat ng barya. Kung hindi kayo maniniwala, napakaraming baryang napapanalunan nila Simon. Sa mga oras na yon ay puyos-puyos ito ni Simon na halos mapunit na ang kanyang damit. Dahil sa bigat at dami ng barya, pagdating nila sa kubo ng matanda, ay agad nilang inilatag ang kanyang daladalang pera. Otoy, pwede bang makahingi ng kakaunting barya? Sana panalunan mo. Ibibili ko sana ng 1 kilong bigas. Wika pa ng matanda. Oo naman Manong, ikaw pa ba? Salamat nga pala sa paggagamot ng sugat ko ha. Wika pa dito ni Simon. Kaya naman dali-dali namang sinandok ng bata ang kanyang 2 palad sa mga barya upang ibigay sa matanda. Maya-maya pa ay nagwika ng matanda ng, Otoy, di ka pa ba uuwi? Magagabi na. Sa inyo mo na lang yan bilangin. Dahil baka lalo kang gagabihin. Okay. Napakagandang kwento na to. So bukas isusunod ko na ang part 2. Isusunod ko na ang part 2 nito. Maraming salamat at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo lagi. Maawa naman kayo. So guys, hanggang dito muna kasi medyo mataas-taas to.